Okay, so ayun. Hehehehe. Okay. Content na may mic. As content. Ano this na? Dalawa-dalawa. Okay. Well, good morning guys. Tamang hatid lang kay sa asawa ko. Wala kung malambot yung gulong ko, hindi eh. Doon ako sa Petron, di ko pa chinik. Hanap na yan. Yung okay naman. Yan nga. Kung sa disgrasya o nakaraan. Bale, nung nakaraan, galing ako sa place namin sa Mexico, Pampanga. Mauwi kami nung that time. Nangyari, nagpahinga lang talaga ako nung time na nasa likod ako ng truck. Di ba, throughout pag bumabiyahe talaga ako, lagi talaga akong nagpi-filtering kasi yun talaga yung na-anticipate ko yung mga ganun pangyayari. Siguro kaya ako siya nasabing aksidente kasi almost nagstay lang naman kami doon ng segundo lang, hindi pa nga umabot ng isang minuto. Tapos nagpahinga lang ako kasi nung sa kanang part ng sasakyan merong mabagal na sasakyan. Kaya sabi ko, teka, pahinga lang. Makalagpas lang ako ng onti sa truck, sisingit na ako. Ayun, just to make the story short, nung pasingit na ako, kaya kung makapansin nyo, medyo pa-tailgate na ako kasi malapit na ako sumingit nun eh. So di ko lang pinilit na kumanan kasi meron din approaching na Fortuner sa kanan. Mukha lang talagang mabagal pagdating sa camera, pero pag nandun kayo sa sitwasyon, sobrang bilis lahat ng pangyayari na yun. Amakin nyo, ang bilis lang namin nun, almost 60. Pero tingnan nyo, inabot pa rin ako. Pero pasalamat lang talaga, hindi na ako tumilapon. Kasi may experience na rin kasi ako dati na aksidente. May tumawid na NMAX. Yun, pagka full stop ko, tumalsik naman ako. Kaya yung sinasabi nila na bakit hindi nag full stop, una sa lahat, yung hangin ng motor, yung hangin na aerodynamics, yung hahampas sa'yo, sobrang lakas nun. Lalo kahit 60 ka pa lang, amakin mo kapag nag full stop ka, sasaluhin mo lahat ng hangin na yun. Tingin mo ba kakayanin ng katawan mo? Kaya hindi pwede talaga na mag full stop ka. Kailangan yung tantsahan lang. Kumbaga, yung lagi mong uunahin yung sa paa, pagka preno mo sa paa, tapos pag hindi kinaya ng preno mo sa paa, biglain mo na yung sa harap. Kasi kapag binigla mo lahat yun, malaki chances na tumalsik ka, tumaob ka naman. Diba? Kaya yung ginawa ko nun, damage control na lang talaga. Parang instead na madisgrasya pa yung buong katawan namin, since may experience na nga ako sa ganong aksidente, na pini, pinilit kong kala ko flat ako. Pinilit ko full stop lahat. Yun, inabot pa rin talaga. Masaklap pa dun na balian pa ako ng shoulder.
Kaya sa mga ganong sitwasyon, siyempre alam ko naman na maraming mababash ako, tsaka marami rin talagang magagaling na mag-drive kaysa sa akin. Siguro aminado rin naman ako sa pagkakamali ko. Sabi ko nga rin sa asawa ko na parang throughout the biyahe, dapat buong biyahe, dapat consistent ka talagang sumisingit. Mahirap yung magpahinga kung magpapahinga ka sa laybay na lang talaga. Kasi di mo talaga masabi yung takbo ng mga sasakyan sa harap. Ang masaklap pa doon, kaya lang ako nadismaya kasi nung pinuntahan ko, chinik ko yung pinakaharapan kung okay siya. Halos walang galos. Kasi nung harapan na sasakyan niya, nakapag ano siya, kumbaga nakapag full stop siya. Pero nakakatawa, wala siyang kahit tao sa harapan, kahit truck man lang, o wala siyang nasagi sa pinakaharapan. Kaya nung nag-usap kami, hindi nagme-make sense yung sinasabi niya na bigla daw may truck sa harapan niya. Sabi ko, nasaan yung truck? Kaya ang suspecha ko talaga, nakatulog talaga tong driver na to. Syempre out of frustration dun sa aksidente, at lalo sobrang ingat na nga namin. Kumbaga, ayun, may iwasan sana yung aksidente kung wala sila sa overtaking lane. Minsan kasi yan din yung mahirap sa mga nagle-lane hogging eh. Ako, nagsasasakyan din naman ako. Kita nyo naman, may sasakyan din naman ako. Ako, ang habit ko, kapag sasakyan gamit ko, then magbabagal ako, slow lane ako, di ako magbababad sa overtaking. Kasi kung mag-overtaking ka, expect mo talaga na mabilis ka. Iwasan mo yung magbabagal ka. Tulad na ito, nasa 88 pa lang ako. Wala pa ako sa overtaking lane. Pero kasi sa totoo lang, ang overtaking lane kasi to overtake. Yun na nga eh, overtake. May mga nagbababad pa rin talaga. Bagay, di rin naman natin masisi. Mabilis din naman sila. May running naman sila sa speed limit nila. Kaya okay lang din naman sila magbabad ng overtaking lane. Yun nga lang, dapat iwasan nila yung magpo-full stop. Then nung nakaraan, ayun, yung tungkol naman dun sa likod ng truck. Actually, pinakausap ko sa asawa ko kasi medyo nagulat din kasi ako sa pangyayari. Kaya wala pa ako sa wisher makipag-usap sa iba. Kumbaga yung makipag-ayos ba. Kaya sabi ko, palipasin ko muna ng isang buwan o kaya ilang buwan. Yun. Kasi ko muna ng ilang buwan bago ayun sabi gusto ko na rin buti nga nagawa rin kaagad yung motor ko eh. Di bali yung naging damage pala dun sa motor ko, kung gusto yung alamin, yung naging damage lang yung headlight assembly tsaka yung mismong kaha sa harapan. Then yung iba naman, yung gilid, right, fairings, yung mga fairings wala naman halos nadali. Sa side wala rin, naligtas ng slider. Kaya pasalamat pa rin talaga, niligtas kami nung truck driver. Syempre kay Jesus, kahit minsan pasaway ako na anak. Yun. Di ba, sabi ko sa asawa ko, sige, na lang. Kumbaga, try mo ulit bigyan kasi ayaw niya talaga tanggapin yung pera. Kasi sabi ko, pasasalamat sana namin yon sa naligtas kasi kami noon. Parang sabi na lang niya, parang kumbaga iniwasan na lang daw niya talaga. Ayun.
Ayun. Bale yun, third life ko na. Kaya ngayon, lesson learned. Pag mga katulad ng kalito, nagbababad, overtaken mo na. Yun lang siguro. Pero all in all,